Bagis na pakain na natin. So ito yung yun yung naglandi mga kabagis, yung nag-hit yung isa doon sa pinakadulo. Yan mga kabagis, welcome back to my channel. And kung first time nyo pa lang sa ating channel mga kabagis, as gusto ninyong ma-notify, i-click mo yung notification bell sa baba katabi ng subscribe button. Kung makatapos mo nang mag-subscribe, i-click mo rin siya para ma-notify ka mga kabagis every time na may upload tayong kagaya nito. Now, ang topic natin ngayong umaga, itong disadvantage mga kabagis sa pag-alaga ng mga fatteners na babae. Kasi napansin ko, dalawa sa mga alaga kong babaeng mga fatteners ngayon, sa edad nilang ganito, actually kung i-count natin yung kanilang edad mula pagkasilang hanggang ngayon, nasa 4 months na to mahigit. Pero kung i-count natin yung pagkabilik ko hanggang ngayon, nasa 3 months and a half pa lang sila. So ngayon, ang isa o dalawa sa kanila is nag-hit na. So ang disadvantage kasi niyan, kung fatteners mo i-design yung mga ganitong baboy, tapos sa early 4 months mag-hit na sila, yung dalawa sa kanila ngayon ayaw ng kumain naman, pero hindi ganun karami ang kinakain nila kasi nag-hit na nga. So yun yung problema natin, kasi kung nagpa-fatteners tayo, wala naman tayong balak na gawin silang inahin, then maapektuhan yung kanilang paglaki at yung pagbigat nila mga kabagis. So yun yung disadvantage sa pag-alaga ng mga fatteners na babae na wala ka namang balak gawing inahin. So dalawa sa kanila, napansin ko kahapon pa yan, pumutot yung baboy ko kabagis. Na-capture natin. So yun, kahapon pa yan na walang ganang kumain, yun, napag-observe ko, pinainom ko na ng Primoxil, hanggang ngayon wala pa rin gana. Kumain naman sila konti, pero hindi ganun karami. Kaya pala, nag-hit na. Yung nakahiga na yun. Tapos ito, yan kabagis, oh. Nag-hit na yan. Lumaki, mapapansin mo kasing nag-hit sila kasi iba yung laki ng puwerta nila compare doon sa iba na hindi nag-hit. Talagang pulang-pula at napakalaki ng kanilang mga puwerta. So yun, kaya yun nga sabi ko, disadvantage pala talaga itong ganito na maabutan tayo na mag-hit sila before natin maibenta kasi ihina silang kumain. So yun. So dalawa sa kanila. Actually yung advice nga sa atin na mas mabilis lumaki kapag lalaki na baboy yung ating analagaang fatteners compared sa mga babae. At the same time, yun na nga, ma-avoid natin yung ganitong mga situation na gusto natin silang patabain at palakihin pero nag-hit na, mahina ng kumain. At hopefully matigil na yung kanyang pag-hit at babalik na yung gana nila sa pagkain. Ano ko lang din dito mga kabagis, wala akong balak na magawa ng inahin dito kasi unang-una hindi ko gusto yung lahi nila. Unlike doon sa isa na ginawa nating inahin talaga na yung tayo, yung haba ng katawan, talagang nasa kanya na lahat yung hinahanap nating gagawing inahin yan, which is buntis na yan. So iba yung kanyang design sa kanyang katawan talaga, oh. Napakaganda. So unlike dito na mga klase, kaya hindi ko to gawing inahin mga kabagis or magpalahi. So yun lang, sinishare ko lang yung disadvantage ng pag-alaga ng mga fatteners na marami yung babae, kasi talagang may mga cases talaga na mag-hit sila ng napakaaga. Please comment down below mga kabagis kung may mga experience kayong kagaya niyan, kung may mga alaga kayo na ganito pa lang ang edad nila tapos ang agang nag-hit, no? Comment down kung mayroon kayong experience na ganyan at ano yung ginagawa ninyo, paano ninyo maremedyohan yan at para babalik yung gana nila sa pagkain. Hindi naman din pwede napakastahan yan kasi nga di ba sabi nila hindi maganda yon, first hit napakastahan, dapat pangalawa or pangatlo, which is napakaaga din kasi ano pa sila, bata pa, normally 7 to 8 months o 7 pataas na gulang, 7 months pataas para maganda yung resulta sa ating mga biik, no?
So yun, mag-comment nga kayo dyan mga kabagis sa baba kung may na-experience kayo kagaya dyan. Kasi first time ko kasi ngayon, may mga moment na nag-alaga ako ng baboy na pinaplano kong gawing inahin. Nag 5 months na, hindi pa rin nag-hit. Pero ito, nasa 4 months pa lang sila. I mean, 3.5 months, almost 4 months na sa atin. Nag-hit na. So, first time ko kaya sinishare ko ngayon mga kabagis na disadvantage talaga siya. Kasi, imagine mo 2 days na hindi ganun kalakas kumain. Compare doon sa hindi nag-hit at yung mga lalaki na mga fatteners natin. So yun. And also, yung mga nagtatanong regarding sa ating pakain pala, update. Kasi nga, yun yung purpose natin. Kaya tayo nagbablog palagi kasi ina-update natin yung mga kabagis natin at mga solid supporters natin regarding sa ating pinapakain sa ganitong gulang. Mga kabagis, nasa 7 kilos pa rin yung maubos nila. Every meal yun ha, every meal yun kabagis, 7 kilos. Kasama na yun doon yung mga snacks nila sa morning at sa gabi or hapon. So yun pa rin naman yung update. Pero parang baka next week kung nandito pa rin ito, nasa mga 8 kilos na yan kasi parang kulang na sa kanila yung 7 kilos every meal na ginagawa or binibigay natin sa kanila. Yun. Naghingi na ng pagkain yung nasa kabila. Kabagis, oh. May baboy din yan sila dyan. Hihingi na ng pagkain. Okay? So yun, ang update natin. Nililinisan ko muna. Tapos pakainin ko yan maya-maya mga kabagis. Kabagis na pakain na natin. So ito yung yun yung naglandi mga kabagis, yung nag-hit yung isa doon sa pinakadulo. Tapos yun yung isa din, oh, bagis. Yun yung napakalaki yung kanyang ari. Mas kumakain na sila ngayon. Ika-clarify ko lang pala yung nag-comment na na makakasira talaga sa mga tao na kumakain sa karne ng baboy natin kapag tumuturok pa rin tayo kahit ganitong edad na. So ika-clarify ko lang na hindi na po tayo nagtuturok ng ano-ano dito sa mga baboy natin after 2 months. No, pagka 3 months, 4 months, wala na yan. Powderized na lang yung pinapainom natin na Vitamin Pro, which is hindi naman yon ganun ka-concentrated at hindi yon kumbaga makaka sa atin na kumakain, no? Yung Vitamin Pro para magana ang kanilang pagkain at of course monthly pa rin yung ating pagbigay sa kanila ng purga. So necessary yun, kaya ang purga na ginagamit ko after 2 months yun yung powderized na Latigo 1000. So kinaklarify ko lang yan kasi may mga talaga bago pa lang sa ating channel, hindi man lang tinitingnan yung ating mga previous videos, nagko-comment ka agad. So kino-correct ko lang din. Alright? So ayun na sila mga kabagis. Ayan, may dalawa na dyan na nag-hit, no? Ang pakaaga. Ayan sila ngayon. So yung pagpakain natin mga kabagis, mayroon pala akong konting trick na ginagawa. Mostly kapag umaga, marami-rami yung ipapakain natin, tapos adjust tayo sa dami ng pagkain sa tanghali, tapos dami-damihan naman natin sa gabi yung panghapunan nila kasi nga mas mahaba yung panahon na wala silang kain. So sa tanghali pwede ninyong i-adjust yung pagpakain niyo doon, pwede ninyong kontian lang, tapos damihan niyo sa umaga at sa hapon. So yan mga kabagis, no? Kung napansin nyo, maraming kagat sa lamok talaga, oh, grabe. Ang daming lamok dito kapag kagabi na. Pero mawala naman yan, babalik na naman, mawala na naman. Ganun yung mga kagat sa lamok mga kabagis. Yan, kumakain sila. Actually napakalaki na nila mga bagis. Ito na talaga yung moment na pwede na natin silang i-dispose. Pero yun nga, meron tayong problem. But I'm looking for other ways na natin to,
mabenta natin to unti-unti mga kabagis. Alright, yan yung update natin sa ating mga baboy. Thank you so much for watching. Si RIR. Yan.